Dahil sinagot ng lawyer na yung cash on hand daw, kasi nagpapalusot sila eh, di ba, dun sa SALN. Hindi nalagay ni Sarah yung cash on hand doon sa SALN kasi nga doon sa the others. Okay, ano yung interview mga kaloys? Ito yung interview. Okay, balikan natin yung interview. So, eto mga kaloys, pakinggan natin. Are you saying that there is nothing illegal consulting with the defense team, that you do not identify, indicate your cash on bank and put it sa others or / various? Sa amin, when we were in our position, this is our position, I want to clarify, this is our position, we don't see any prohibition in the SALN rules in doing that. No? But dahil daw wala sa rules mga kaloys na pwedeng i-blank yung cash on hand, kaya blinangko nila, nilagay nila sa others. Now, kung balikan mo yung mga previous years ng SALN ni Sarah, may cash on hand. So, hindi valid yung sasabihin niya na, nagbago ng isip, di ba? Hindi po yun. Right? So, ibig sabihin nun ay may tinatago po sila or talagang kasinungalingan yung buong SALN that time na walang cash on hand. Right? Pero kailangan nila magpalusot kasi nailabas na eh ang document, di ba? Akala nila hindi magiging si Boying, maging ombudsman. Akala nila magpatuloy pa si Martires, di ba, na siya yung pumigil lumabas yung mga SALN ng mga politician. Eto, lumabas na nga. At yun na, kailangan nilang i-defend si Sarah. Paldo eh, di ba? Paldo sila sa bayad, okay, ni Sarah. of course, I'm sure other people will have other opinion, and this might be a point of debate at some point. And we, that's definitely a possibility. Okay. But sa amin, sa amin naman, what I want to just emphasize is on the part of the Vice President, wala namang concealment. It's not as if meron siyang pera na hindi na dineclare. Okay. For all intents and purposes, dineclare niya, although the heading was, or the grouping was others. See? Nagpapalusot. So may pera naman talaga si Sarah, cash on hand. Kaya lang nilagay sa others. Nagpapalusot pa mga kaloys. Hindi naman lahat ng Pilipino ay DDS na kaya nilang bilugin ang ulo. 'Di ba? Na hindi kayang mag-analyze. Na parang yun na yung disability ng mga DDS, hindi kayang mag-analyze man lang. 'Di ba? Sige, sobrang na po sila eh, yung parang pagiging panatiko mga kaloys. Kaya nakalungkot. Okay, sana mabawasan sila at hindi sila dadami. Okay? Yun yung natin mga kaloys, dasal. Kasi DDS will be DDS. Okay? Kahit anong gawin mo dyan. Diba? Kahit pakitaan mo pa yan ng video or kung ano man na talagang nagnakaw itong mga puon nila ay still sasabihin AI. Okay? Ganun po sila. So, dahil nga doon sa ugong-ugong na nabato nga ng laptop yung lawyer, okay, ni Sarah dahil sa pagkamali ng depensa. So, mas lalong nadidiin si Sarah dahil nga dun sa palusot na ang cash on hand ay inilagay sa the others. So, dahil nga dito mga kaloys, the probability is very high na kaya nga ni Sarah magtapon ng laptop. Nakasapak nga ng sheriff eh. Nagbanta nga sa Pangulo eh. Di ba? Sobrang bilib sa sarili eh. Pati tatay niya, wala siyang respeto. Di ba? Ayaw niyang paniwalaan. Kasi sobrang taas talagang tingin niya sa sarili niya. Di ba? Siya nga yung presidente sa impyerno, di ba? Sinabi siya, di ba? Magkikita rin tayo sa impyerno kasi ako ang presidente doon. See? Kung gaano ka itong si Sarah. Pero siguro yun yung front niya pero weak talaga siya. Okay? Alam niya na wala na talagang kawala this time. Malapit na talagang ma-checkmate siya. And worst, baka lalabas yung ICC warrant of arrest. Na talaga siya doon, 'di ba? For life na rin siya doon, mga kaloys.